Kapag tayo'y titingin sa ating mga lumang larawan, karaniwan sa group picture, palagi nating hinahanap kaagad ay nasaan tayo sa mga larawang ito. At kapag naman tayo ay nagkakaroon ng picture taking, siyempre gusto natin nakikita tayo. Kung pwede tayo yung nasa gitna ng mga larawan, nung nasa sentro, para tayo kitang-kita, parang natural tendency na natin yung mga tao. At ito ang pinupuna ni Jesucristo sa mabuting balita. Yung mga eskriba at mga pariseo, mahilig silang magpa-center of attraction. Sa mga kainan, hapagkainan, gusto nila'y palaging nasa kabisera, nasa tampok na upuan. Ayaw nila nung nasa baba lamang sila, nasa gilid. At maging mga sa pananamit, kumbaga sa atin ay papansin masyado. Dahil hinahabaan nila yung mga pilakterya, mga palawit sa kanilang mga damit, upang sila ay maging kapansin-pansin sa mga tao. Siyempre, lahat ng sinasabi ni Jesus ay mga panglabas. At ito may kinalaman sa mabuting balita na ipinapahayag ngayon dahil kung sa lahat ng pagkakataon palagi mong hinahanap ay ang iyong sarili, paano mo hahanapin ang iba? Kasi kung ang sentro, ang iyong focus ay ang sarili, wala ka na ngayong panahong tumingin sa iba. Dahil paano ka nga naman magiging lingkod ng lahat na sukat ng kadakilaan ng isang tao kung ang tinitingnan mo lamang ay ang iyong sariling kapakanan. Wala ka nang magiging pagkakataon upang tingnan ang kapakanan ng iba dahil abalang-abala ka upang hanapin ang iyong sarili. Kaya ito'y parang isang babala sa atin. Dahil sa kahuli-hulihan ng Ebanghelyo, yung mga taong nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang halaga ang mga katagang ito ni Jesus dahil kapag ang sentro ng mga tao sa kanilang pagkilos, pag-iisip, at gawain sa araw-araw ay kung paano magkakaroon ng benepisyo ang sarili sa kanyang iniisip, ginagawa, at pagkilos sa araw-araw. Wala na tayong magiging pagkakataon para kumalinga sa ibang tao. Kaya parang sinasabi ni Jesus, kung titingin ka sa larawan, huwag mong uunahin ang iyong sariling hanapin. Hanapin mo ang mukha ni Kristo o ang mukha ng iba. Pero mahirap din namang maghanap ng mukha ng iba, lalo na kung makakakita ka ng pangit sa larawan. Mas mainam, hanapin mo muna si Kristo doon sa larawan. Pero paano mo mahahanap si Kristo sa larawan kung wala naman siya doon sa picture? Yun ang hiwaga, mga kapatid, ng pananampalataya, na kahit wala si Kristo doon sa imahen, sa mga larawan, makikita natin siya doon sa mga tao na nakalarawan, pangit man o maganda. At kapag yun ang natagpuan natin, yun ang magiging unang sukatan ng ating kadakilaan. Pwede na tayo magpakababa dahil hindi sarili ang inuuna, kundi iba. Mas nakikita natin sa kabuuan ang larawan ni Kristo na siyang nagiging daan upang tayo ay magpakababa, maging dakila sa mata ng Diyos dahil siya na rin nagsasabi na ang pinakadakila sa kanyang kaharian ay yung nagpapakababa at naglilingkod sa kapwa, hindi lamang sa sarili kundi sa kapwa. Kaya sa mga Kristiyano, yun ang pamantayan ng ating pamumuhay. Hindi self-seeking ang ating mga ginagawa at mga hinahangad sa buhay, kundi palagi
may kinalaman sa kapakanan ng iba. Nagtatrabaho ka para sa kapakanan ng iba, hindi lang sa iyong sarili. Siyempre, may binubuhay kang pamilya, kapakanan ng iba. Kaya may responsibility tayo. At anumang gampanin ng tao, ganun ang nais ng Diyos na mangyari. Dahil yun ang sukatan ng kadakilaan ng tao. Dahil si Jesus, kung titingnan natin yung kanyang buhay, mula nung siya ay isilang hanggang sa kanyang pagkakapako sa krus, wala tayong maaaninag o mababakas na pansariling hangarin. Lahat ng sakripisyo ay bunga ng kanyang pagmamahal at hindi niya hinahanap ang kanyang sariling comfort o kapakanan sa lahat ng kanyang ginagawa. Kaya sa kahuli-hulihan, maging ang kamatayan sa krus ay kanyang natanggap dahil sa pagpapakababang ito. At yun ang saysay ng kanyang buhay para sa atin. Siya'y namatay para sa atin. Nagpakita siya ng halimbawa ng kababaang loob upang pamarisan nating mga mananampalataya. At ang justification naman nito ay itinaas talaga siya ng Ama sa muling pagkabuhay. Bagamat itinaas siya dun sa krus, higit pa dun ang nakamit niya dahil ang kamatayan niya sa krus ay nagtapos sa isang maluwalhating muling pagkabuhay at pag-akyat niya sa langit. Kaya waging-wagi ang kanyang buhay sa ngalan ng pagpapakababa at paglilingkod sa atin. Naganap ang kalooban ng Diyos sa pag-ibig niya sa sangkatauhan at tayong lahat ay mga benepisyaryo ng ginawa ni Jesus na ito noon, maging sa ngayon at sa hinaharap. Magpapatuloy itong biyayang ito at hiwaga, mga kapatid. Habang tinitingnan natin si Jesus at hinahanap natin siya sa mga larawan sa nagdaraan sa atin sa araw-araw, mas makabubuti yun upang tayo matuto na magpakababa at maging lingkod, abang lingkod ng lahat.